Good evening, everyone. Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary, your wife, into your home. For it is through the Holy Spirit that this child has been conceived in her. She will bear a son, and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins. Matthew 1, verses 20 to 21. As we begin the fourth week of Advent, we focus ever more directly upon the miracle that took place over 2,000 years ago. The passage quoted above presents us with the words of the angel of the Lord, who spoke to Joseph in a dream. This was one of 4 dreams that Joseph had in which an angel spoke to him concerning the Christ child. Saint Joseph is described in Matthew's Gospel as a righteous man who was unwilling to expose his betrothed wife, Mary, to shame. We know the story well. Mary became pregnant after being betrothed to Joseph, but before they lived together, and Joseph didn't understand how this happened. Mary's virtue and goodness would have appeared to contradict the possibility of her becoming pregnant when she did. Joseph was planning on doing what he thought was the honorable thing. He decided to divorce her quietly so that she would not endure public shame. But God's plan was so much greater than what Joseph could initially comprehend. The incarnation of the Son of God within the womb of his betrothed required supernatural understanding. And that's what Joseph was given. Though he had a dream in which an angel spoke to him, a dream was not enough. The dream also needed to be accompanied by the gift of supernatural knowledge. Joseph listened in the dream and believed by the interior revelation of faith that this incredible reality was true. This child was indeed conceived by the Holy Spirit within the virginal womb of his betrothed, and Joseph accepted his God-given responsibility. Joseph's witness is one to ponder and be inspired by. First, it's essential that we ponder the story as it happened and be inspired by God's singularly unique plan by which He took on our human nature. But Joseph also provides us with inspiration for our own calling in life. Joseph inspires us to face any and every mystery in life that we encounter with the utmost trust in God. God's wisdom and ways are always far beyond ours. Very often in life, God will call us to walk an unknown and mysterious path. Life does not always make perfect sense from a purely rational perspective. Very often, we must allow our human nature, our human reason, to be informed and led by God's supernatural plan. For each of us, this mysterious path will be different. But if we are to walk by the same faith that Saint Joseph had, then we must always be willing to accept the most sublime mysteries in life and allow God's revealing word to clarify them. Reflect today upon any way you feel challenged by life's circumstances. What tempts you to doubt, to be confused,
or to feel uncertain? What is it that requires supernatural knowledge on your part to embrace? If God the Father chose to bring forth His divine Son in such a mysterious way, then we should not be surprised when God calls us to embrace similar mysteries in life. Walk by faith. Be inspired by Saint Joseph. Say yes to that which God is asking of you. As you do, you will find that you will begin to walk down the most glorious road you can walk. And God bless you. Mga kapatid sa pananampalataya, nandito na po tayo ngayon sa pang-apat na linggo ng Adbyento. Panahon na kung saan tayo'y tahasang naghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Sa pang-apat na linggo ng Adbyento, binibigyan natin pansin ang napakalaking papel ni San Jose sa proseso, kasaysayan ng kaligtasan. Ama ng ating Panginoong Hesus, kabiyak ng ating mahal na Birhen, subalit siya'y namuhay ng napakapayak, napakasimple bilang mananampalataya. Isang kaya-ayang katangian na pwede po nating tularan sa katawan ni San Jose ay ang pakikinig sa salita at pagsunod sa gustuhan ng Diyos. Hindi po niya naintindihan ang nangyayari, ang pangyayari sa kanyang harapan. Gusto po niyang hiwalayan ating mahal na ina. Ang nadiskubre niyang siya naglang tao na bago sila nagkasama. Subalit sa pamamagitan ng panaginip, interbensyon ng ating Diyos, siya'y nakinig. Isinantabi niya ang kanyang mga pagdududa. Hindi niya binibigyan po ang kanyang takot. Bagos, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa pagkikinig, pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Siya man ay walang sinasabing mga salita sa mga ebanghelyo, subalit siya po ay hiwarang ng isang dakilang ama, dakilang kabiyak, nagdalaan ng panahon sa kanyang pamilya. Tinataguyod niya ang kanyang pamilya sa gitna ng takot, pagdududa, peligro, kapahamakan, at tandang magbisya sa kanyang buhay, alang-alang sa kanila. Paano po niya tinataguyod si Jesus bilang paslit? Paano po sila tumakbo papuntang Hector? Paano po siya naging ama ng ating Panginoon sa simpleng pamamaraan bilang karpintero? Paano po siya nabuhay bilang isang huwarang banal na pamilya? Siya din po ay naging huwarang ang bawat mananampalataya. So mga kapatid, sa panahon ng pang-apat na linggo ng Adbyento, tutukan po natin ang katawan ni San Jose. Simple at payak na pamumuhay. Buhay na nakataya, nakatalaga sa ating Panginoon. At isang buhay na kung saan kahit paman sa mga takot, pagdududa, pagdadalawang isip, subalit sinuong niya ang lahat dahil sa kanyang malalim, malawak
at taimtim na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Isang tibling po sa kanilang lahat. Mga kapatid sa pananampalataya, nandito na po tayo ngayon sa pang-apat na linggo ng Adbyento. Panahon na kung saan tayo'y tahasang naghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Diyos. Sa pang-apat na linggo ng Adbyento, binibigyan natin pansin ang napakalaking papel ni San Jose sa proseso, kasaysayan ng kaligtasan. Ama ng ating Panginoon Hesus, kabiyak ng ating Mahal na Birhen, subalit siya'y namuhay ng napakapayak, napakasimple bilang mananampalataya. Isang kaya-ayang katangian na pwede po nating tularan sa katawan ni San Jose ay ang pakikinig sa salita at pagsunod sa gustuhan ng Diyos. Hindi po niya naintindihan ang pangyayari sa kanyang harapan. Gusto po niyang hiwalayan ating mahal na ina. Nung nadiskubre niyang siya naglang tao na bago sila nagkasama. Subalit sa pamamagitan ng panaginip, interbensyon ng ating Diyos, siya'y nakinig. Sinantabi niya ang kanyang mga pagdududa. Hindi niya binibigyan po ang kanyang takot. Bagos, ibinuhos niya ang kanyang sarili sa pakikinig, pagsasabuhay sa salita ng Diyos. Siya man ay walang sinasabing mga salita sa mga ebanghelyo, subalit siya po ay hiwaran ng isang dakilang ama, dakilang kabiyak, nagdalaan ng panahon sa kanyang pamilya. Tinataguyod niya ang kanyang pamilya sa gitna ng takot, pagdududa, peligro, kapahamakan, at handang magbuwis siya sa kanyang buhay, alang-alang sa kanila. Paano po niya tinataguyod si Jesus bilang paslit? Paano po sila tumakbo papuntang Ehipto? Paano po siya naging ama ng ating Panginoon sa simpleng pamamaraan bilang karpintero? Paano po sila nabuhay bilang isang huwarang banal na pamilya? Siya din po ay naging huwaran ang bawat mananampalataya. So mga kapatid, sa panahon ng pang-apat na linggo ng Adbyento, tutukan po natin ang katawan ni San Jose. Simple at payak na pamumuhay. Buhay na nakatalaga sa ating Panginoon. At isang buhay na kung saan kahit paman sa mga takot, pagdududa, pagdadalawang isip, subalit sinuong niya ang lahat dahil sa kanyang malalim, malawak at taimtim na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Isang tibling po sa kanilang lahat.